Ang kasong ito ay naganap sa Venezuela noong 1990s. Nagsimula ang kasong ito bilang mga sobrang kakilakilapot na mga usap-usapang dapat seryosohin. Ang salarin sa kasong ito sa ngayon ay isa sa mga pinakasadista at mapanganib ng mga taong nabuhay sa Amerika. Hindi dahil sa tinapos niya ang buhay ng kanyang mga biktima, kundi ang ginawa niya sa mga katawan pagkatapos ang siyang nagpapatingkad sa kanya kaysa sa iba. Kilalanin si Jose Gomez. Si Jose ay isinilang noong May 15, 1957. Ang kanyang mga magulang ay miyembro ng Venezuelan Liberation Forces Guerrilla Group na naninirahan sa kalaliman ng bulubunduking gubat. Si Jose ay pangatlo sa 10 anak sa mahirap na pamilyang ito. Ang pamumuhay ng malayuan ay nangangahulugan na ang pangunahing trabaho ng mga miyembro ng pamilya ay mga pagsasaka. Si Jose ay lumaki sa may isang silid-tulugan lamang na tahanan sa kanayunan, kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangang kumilos upang kumita ng ikabubuhay mula sa lupain. Habang naglalaro ang ibang mga bata, ginugol niya ang kanyang mga araw sa bukid sa tabi ng kanyang mga magulang na nag-aararo para sa pagkain. Ang pagkain ay nagmula lamang sa kung ano ang maaari nilang itanim o maibarter sa iba. Walang kuryente, walang luho at walang ginhawa. Halos gabi-gabi ang pamilya ay natutulog ng gutom pa rin. Inilarawan si Jose ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang tahimik at hindi mapagkunwaring bata na masunurin sa kanyang mga magulang. Kung tutuusin, maganda ang pagkikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang, ngunit ang kahirapan ang nagpalala sa lahat. Sa kanyang paglaki sa kanyang kabataan, ang banayad ng mga bitak sa maamo na kilos ni Jose ay nagsimulang lumitaw. Sa maraming mga pahayag, nagsimula siyang magkaroon ng problema at nagsimulang isipin ng mga tao na siya ay kakaiba. Ang kakaibang pag-uugali ay tila maliit, ngunit sa pagbabalik tanaw ay napakahalata pala nito. Nagsimula siyang magnakaw ng mga hayop mula sa mga kalapit na bukid. Sa una, ito ay upang maibsan ang kanyang gutom, ngunit iyon ay nagbago sa isang bagay na mas kakilakilapot. Sa ilang pagkakataon, nakita siyang tinatanggal ang balahibo ng mga buhay na hayop. Marahas na hinihila ang leeg ng mga ito saka kinakain ng hilawang karne na para bang hindi na siya makapaghihintay na ito ay maluto. Kumbaga mas gusto niya yon. Nabulabog ang kanyang mga kapamilya sa paraang iniinom niya ang dugo ng mga hayop na kanyang kinakatay. Sinasalo niya ang dugo sa kanyang mga kamay habang bumubuhos ito mula sa hayop, saka iniinom habang nangingisay pa ang hayop. Ang kahirapan ay maaaring mag-udyok sa isang tao na gumawa ng matinding mga bagay para sa nutrisyon. Ngunit sa kaso ni Jose, hindi ito kinakailangan. Ito ay isang anting-anting at isang ritual na ginagawa para lamang sa kanyang sariling baluktot na kasiyahan. Ang kasuklam-suklam na pagkahumaling na ito na lumitaw sa kanyang maagang kabataan ay ang sobrang brutal na kaibahan. Sa mahinang magsalita na batang lalaking akala ng lahat ng mga taga-nayon ay kilala nila. Kung ano ang ginawa niya sa mga hayop na ito, dapat sana ay isang sinyalis na babala, ngunit pinagwalang bahala ito ng marami. Nang magbinata, nagsimula siyang bumulong sa sarili. Pakikipag-usap sa mga boses na hindi naririnig ng iba. Akala ng kanyang mga magulang ay sinapian siya ng masasamang espiritu. Ngunit ang katotohanan ay nakakaranas siya ng isang makabuluhang pagbaba ng kalusugan ng isip at nagdurusa mula sa hindi na-diagnose na paranoid schizophrenia. Walang plano sa pangangalaga, walang suporta. Ang kanyang karamdaman ay hindi pinansin at iniwang nabubulok sa loob niya. Sa ilang mga punto noong 1980, iniwan ni Jose ang kanyang bayan at nagsimulang makipagsapalaran sa kalapit na estado. Madalas siyang nakikita sa paligid ng lungsod ng San Cristobal, sa mga parke at sa labas ng lungsod na naghahalongkat sa mga basura para sa mga tirang pagkain at namamalimos ng pera. Natutulog siya sa ilalim ng mga tulay at sa mga abandonadong barong-barong kahit saan kung kaya niya. Ang mga nakatagpo kay Jose ay inilarawan siya bilang isang palaboy na may gusot na buhok at isang malayo kung tumingin ng mga mata. Sa mga otoridad, isa lang siyang pulupi, isang taong walang tirahan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa kabaligtaran, ang isip ni Jose ay lalong lumalala. Kakaunti lang ang nakapansin sa kanya. Pagkatapos lamang ng isang marahas na insidente noong kalagitnaan ng 1990s, ang lumalalang kalagayan ng pag-iisip ni Jose sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng mga otoridad. Noong 1995, uminit ng husto ang isang alitan
na kinasasangkutan ng isa pang lalaking palaboy. Si Jose ay nakatira sa ilalim ng isang tulay kasama ang mga kapwa palaboy na sina Baltazar Moreno at Antonio Guerrero. Isang gabi sumiklab ang away ni na Jose at Baltazar. Sa kalaunan natalo ni Jose si Baltazar at nagawa niyang wakasan ang buhay nito kung saan hindi gaanong naiulat ang mga detalye. Ngunit ang alam ay ang sumunod na ginawa ni Jose. Si Jose ay isang schizophrenic na umiinom ng dugo at kumakain ng hilaw na karne na ilang linggo nang walang maayos na kain. Nilingon ni Jose ang bangkay ni Baltazar at sinimulan nitong lamunin. Si Jose na payat at nagugutom ay yumuko sa katawan at nagsimulang kumain. Gamit ang kanyang mga kamay, pinunit niya ang kanyang wala ng buhay na kasamang si Baltazar. Ang dugo at ang mga laman nito ay kinain niya ng hilaw, tulad ng mga manok na dati niyang pinupunit ng buhay sa bukid ng kanyang pamilya. Tanging ito ay hindi na hayop. Sa pagkakataong ito ay isa ng tao. Hindi alam kung si Baltazar ang kanyang una, pero hindi siya ang magiging huli ni Jose. Ang isa pang palaboy na si Antonio ay wala roon sa pinangyarihan noong panahon na yon. Ngunit nang bumalik siya sa ilalim ng tulay, hindi niya mahanap kahit saan si Baltazar, kaya't nabaling ang hinala niya kay Jose. Sumunod, hinarap ni Antonio si Jose at tinanong kung nasaan si Baltazar. Noon niya nakita ang bahagyang kinakain na laman ni Baltazar. Mabilis na tumakbo si Antonio sa himpilan ng pulisya at kaagad na nagulat. Ngunit ang mga pulis, hindi sila masyadong naniniwala kay Antonio noong panahon na yon. Hindi nila ito masyadong pinansin at iniisip na isang palaboy lang si Antonio na nakakaranas ng ilang uri ng maling akala. Pero sa huli, nahikayat pa rin silang suriin ang sitwasyon. Nang sa wakas ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, ang kanilang hindi paniniwala ay natunaw sa katahimikan. Natagpuan nila si Jose na naroon pa rin, napapaligiran ng mga buto, dugo at ang mga labi ng dating si Baltazar. Agad na inaresto si Jose at dinala sa kustudiya. Noong panahon na yon, ang Venezuela ay isang bansang hindi papuspos ng marahas na krimen at kung saan karaniwan ng kahirapan, ngunit bihira pa rin ang mga pagpatay. Ang pagkatuklas ng isang kanipal ang pumigla sa Venezuela hanggang sa kaibuturan nito. Kinuha ng presang kwento, ngunit ang parusa ay hindi tumugma sa kakilakilabot na nangyari. Sumailalim si Jose sa isang round ng psychiatric evaluation at lumabas ang resulta. Malinaw na nagdurusa siya sa paranoid schizophrenia at nakuha niya ang kanyang diagnosis. Sa ilalim ng batas ng Venezuela, ang sakit na ito ay nagbigay kay Jose ng walang kriminal na pananagutan para sa pagpatay o ang kanibalismo. Nang walang panggigipit mula sa pamilya at ang mga kaibigan ni Baltazar na paglabanan ng pasya, ganap na naiwasan ni Jose ang bilangguan. Idineklara siyang may sakit sa pag-iisip at nakatalaga sa isang psychiatric rehabilitation institute sa isang maliit na bayan para sa paggamot. Doon mukhang bumuti ang kalagayan ni Jose habang nasa ilalim ng impluwensya ng gamot at pangangasiwa. Humigit kumulang 2 taon siyang gumugol sa mental hospital kung saan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakatanggap siya ng regular na pagkain, kama at psychiatric na pangangalaga. Noong 1997, sinabi ng mga doktor na si Jose ay totally stable na para makalaya. Nakakagulat na lumabas siya sa institusyon na may dalang isang bote lamang ng antipsychotic na gamot at ang mga tagubilin upang ipagpatuloy ang paggamot bilang isang outpatient. Ngunit wala siyang bahay na mapupuntahan at ang sistema ay walang pagsisikap na i-monitor siya. Ang sistema ng hustisya ng Venezuela ay pinahaba ng manipis at hindi nasangkapan upang i-monitor ang mga palaboy ng mga psychiatric patients, kaya nawalan na lang sila ng track kay Jose. Sa pagtatapos ng 1990s, si Jose ay naninirahan sa isang barong-barong. Nakatira siya sa ilalim ng tulay sa labas ng Tarjepa, isang bayan sa labas lamang ng San Cristobal. Dito nanghuhuli siya ng mga hayop at kinakain ang laman ng mga ito ng hilaw. Pero nagtagal ang lasa ng karne ng hayop ay hindi na sapat sa kanya. May natuklasan si Jose na mas malagim, mas masarap. Hindi na siya nangangaso ng mga hayop. Ngayon nangangaso na siya ng mga tao. Habang siya ay nasa psychiatric ward, nakipagkaibigan si Jose sa isang lalaking nagngangalang Manuel. Masaya siyang kasama si Manuel dahil sobrang mabait ito sa kanya. Nang makalabas si Manuel sa ward at bumalik sa kalayaan, natagpuan siya ni Jose at inanyayahan itong samahan siya sandali. Ang dalawang palaboy na ito ay magkasamang namamalimos ng mga tirang pagkain at pera. Pagkaraan ng ilang sandali noong November ng 1998,
Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Jose. Naisip niyang kung si Manuel ay napakabuting tao, marahil ay sumasalamin ito sa lasa ng kanyang karne. Inimbitahan ni Jose si Manuel sa kanyang barong-barong sa huling pagkakataon, pero hindi siya binati ni Jose ng magilyong pagtanggap. Walang pagkain pero nakabukas ang kalan. Sa puntong ito, hinawakan ni Jose ang kanyang mahabang sipat na inilarawan bilang kawayan ng ilan at metal naman ng iba. Pagkatapos, walang sabi-sabi, ibinaon niya ito ng diretsyo sa dibdib ni Manuel. Malakas niyang sinaksak ang kaibigan na naging dahilan ng agarang pagkalagkot ng buhay nito. Pagkatapos, kinata ni Jose si Manuel sa isang nakakain at mas masarap na paraan. Hindi lang sarili niya ang pakakainin niya ngayon. Napagpasyahan niyang lulutuin niya ang kanyang matalik na kaibigan at ibabahagi ito sa kanyang mga kapitbahay na kapwa palaboy. At wala sila sa posisyon para tanggihan ng libreng pagkain. Gumawa si Jose ng ilang empanada at ayon sa mga nakatanggap nito, napakasarap ng pagkain na yon at hindi pa sila nakakain ng ganun noon. Pagkatapos ng puntong ito, nagsimulang mawala ang mga tao sa lugar. Ang pulisya ay binahan ng mga reklamo ng nawawalang tao. Noong una, itinuring ng mga otoridad ang kaso bilang isolated crimes of opportunity. Ngunit sinabi ng pulisya sa press na pinaghihinalaan nila ang kaso na may kaugnayan sa bawal na gamot o mga away ng mga kang. Pagkatapos ay natagpuan ang mga bangkay sa tabi ng ilog na humahantong sa paniniwala ng ilan na isang hindi kilalang kulto ang tumatapos ng mga tao. At ang ilan ay naniniwala na ang mga ito ay satanic na mga ritual. Ngunit wala sa mga teoryang yon ang magkasya ng maayos. Walang anuman sa background ng mga biktima na nagmumungkahi ng kulto o koneksyon sa gang. Bawat linggo ng walang pag-aresto, lalo lamang lumalalim ang misteryo at ang pagkabalisa ng publiko dahil parami ng parami ang nawawala. Isinasaalang-alang ng pulisya ang bawat kaso bilang isang isolated na krimen, hindi napagtanto ang kaugnayan ng lahat ng kasong ito sa ilog ng Reyotube. Ang ilog na ito ay naging lugar ng pangangaso ni Jose. Sa sumunod na 2 buwan, naiulat siyang tumapos at kumain ng halos 2 lalaki sa isang linggo. Pumupunta siya sa tabi ng ilog at naghahanap ng kanyang susunod na pagkain. Mapili din siya sa pangangaso ng tao. Masyadong dalisay ang mga bata, kaya hindi ito kaaya-aya sa kanya. Binanggit niya rin sa bandang huli na ang mga babae ay lasang bulaklak at prutas. Kaya malamang nakakain na siya ng kahit isang babae. Ngunit sa karamihan, itinuring niya silang masyadong inosente. Ang gusto niyang kinakain ay mga lalaki. Pero hindi basta-bastang lalaki. Mga lalaki lamang na payat at matipuno. Ang mga lalaking mukhang walang mataas na kolesterol at tila kakaiba. Ang ilog ay isang kilalang jogging spot na umaakit ng malawak na hanay ng mga batang lalaking atleta. Dito rin gumagawa ng mga barong-barong ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa kalapit ng mga constructions. Isang lalaking nagngangalang Francisco Lopez ang naging isa sa mga biktima ni Jose. Isa siyang trabahador na naghahakot ng mga buhangin mula sa mga ilog bilang trabaho. Dala ni Jose ang kanyang mahabang sipat at pumupwesto malapit sa daanan ng ilog. Sa kabila ng kanyang mahina at matangkad ngunit maliit na katawan, mayroon siyang elemento ng panggugulat. Tinatambangan ni Jose ang mga walang kaalam-alam na biktima. Kadalasan ay sinasaksak at tinutusok sila gamit ang kanyang sipat o hinahampas sila ng malaking bato. Pagkatapos ng bawat pagpatay, kinakaladkad niya ang katawan pabalik sa kanyang barong-barong bilang merienda. Pinagpuputol-putol niya ang mga katawan. Pinaghihiwa ang mga ito gamit ang kanyang mga espesyal na kagamitan. Gusto niya ang karamihan ng mas malalaking kalamnan at ang mga kalamnan sa binti ang pinakapaborito niya sa lahat. Sinabi niya na ang mga organs ay masarap. Ngunit nangangailangan ng mas matinding pampalasa, kaya inilalagay niya ang mga puso at iba pang bahagi ng katawan sa mga banga ng mga pampalasa. Gusto niya rin ng sopas na dila at ginagamit niya ang mga mata para sa masarap na sabaw. Gusto niya rin ng lasa ng tiyan pero iniiwasan niya ang malalaking lalaki sa takot na baka makain niya ang matataas na kolesterol at taba ng mga ito. Sinabi ni Jose na mas masarap ang lasa ng mga lalaki kaysa sa karne ng baboy. Pero ang mga kamay at paa ay mapait at hindi rin kaaya-aya ang ulo para sa kanya. Kaya yon ang mga bahaging naiwan. Sa paligid ng tanawin ng ilog at ang kanyang barong-barong ay mga buto na aagnas ng mga paa at kamay at mga ulo. Yon ay hanggang sa madaling araw ng February 12, 1999.
Sa araw na ito, ang ilang mga tauhan ng depensang sipil ay may natagpo ang kakilakilapot. Sa panahong dapat ay nilalayong isang nakagawiang paglilinis sa lugar. Ang depensang sibil ay isang hiwalay na puwersang pansiguridad mula sa pulisya. Nadatnan nila ang mga labi ng 2 tao, mga putol-putol na bahagi ng katawan na itinapon. Ang pagtuklas ay nag-udyok sa mga otoridad sa pagkilos. Pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap. Sa pagsuyod sa lugar, 6 pang bangkay ang natagpuan. Ang bawat isa ay pinaghihiwa-hiwalay at itinapon. Habang tumitindi ang paghahanap, mas marami pang bahagi ng katawan ang kanilang natuklasan. Ang bawat bahagi ay pagmamayari ng isa sa 6 na lalaki na nawala sa mga nakaraang buwan. Habang kumakalat ang balita, nagpanik ang mga tao. Ang mga pamilyang pinanghahawakan ng pag-asa ngayon ay naghihintay ng balita na kanilang kinatatakutan. Pagkatapos may naalala ang isang pulis tungkol sa isang taong natagpuang kinakain ang laman ng isa pang tao. Isang palaboy na ikinulong dahil sa pagkain ng laman ng kapwa niya palaboy noong 1995. Ngayon sa pagbuo ng hinala, itinuon ng mga investigador ang kanilang atensyon sa mga palaboy sa ilalim ng kalapit na tulay. Ang lugar ay kilala bilang isang kanlungan para sa mga itinapon, mga palaboy, mga adik at mga nakalimutan. Doon sa gitna ng mga pansamantalang tirahan at ang mga itinapon na gamit, nakatayo ang barong-barong ni Jose. Ginawa ito mula sa mga putol na kahoy, plastik at nakatago sa makakapal na halaman malapit sa tabing ilog. Nagpasya ang mga pulis na suriin ang kubo ni Jose, ngunit hindi nila inaasahan ang maaabutan sa loob. Isang nakakakilabot na eksenang nagpanginig kahit sa batikang investigador. Sa loob nakakita sila ng maliliit na lalagyan na may iba't ibang laki. Ang bawat isa ay puno ng laman ng tao na minarinate sa kakaibang halamang gamot at likido, kasama ang mga kalderong naglalaman ng bahagyang nilutong laman ng tao. Ang karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat ng maraming putol na mga kamay at ulo ang nakatago sa loob ng barong-barong. Ang maliit na kusina ay puno ng hindi pangkaraniwang gamit pang luto na nabahiran ng sunog na dugo mula sa paulit-ulit na paggamit. Habang pinoproseso ng mga otoridad ang eksena, lumabas si Jose mula sa kalapit ng mga palumpong, mahinahon at kasual na naglalakad patungo sa kanila. Kinilala ang sospek na si Jose Gomez. Ang kanyang pag-uugali sa gitna ng mga kakilakilabot na natuklasan ay ikinabahala ng mga pulis at mabilis nila siyang dinala sa istasyon. Walang pag-aalinlangan o emosyon, nagsimulang magkumpisal si Jose. Inilalahad ang nakakatakot at nasalaysay na nagdidetalye sa bawat hakbang ng kanyang nakakatakot na mga krimen. Ipinaliwanag niya ng may pamamaraan kung paano niya pinuntirya ang kanyang mga bata at malulusog na biktima. Lahat sila ay mga lalaki, may mga muscles at physically fit. Sinabi niyang para sa kanya mas gusto niya ang karne ng mga ito. At pagkatapos ay nakakagulat sa lalong madaling panahon na tanto ng mga investigador na ang kakilakilabot na sunod-sunod na pagtapos na ito ng tao ay hindi ang unang kaso ni Jose. Ang kwentong narinig nila kamakailan tungkol sa palaboy na cannibal noong 1995 ay sa katunayan ang lalaking mismong kaharap nila. Kinasuhan si Jose ng pagtapos ng tao at pagkain ng 11 lalaki. Ngunit marami ang nag-iisip na kaunting bitak lang ito sa kabuoang pangyayari. Sa panahon ng interogasyon ng tanungin kung bakit siya napunta sa gayong kakatuwang kabuhayan, mahinahon na sumagot si Jose na mas gusto niya ang laman ng tao. Paborito niya ang karne, lalong-lalo na ang karne ng tao. Kasunod ng pag-aresto sa kanya, ginawa ng press ng Venezuela ang kwento. Pinabrand si Jose bilang kumakain ng lalaking tao. Ang paghahayag ay ganap na ikinagulat ng bansa na nagpupumilit na unawain kung paano maaaring mangyari ang gayong karumaldumal na mga aksyon nang hindi napapansin ng napakatagal. Sa kabila ng pagiging nasa kustodiya ng pulisya ang kanyang mga araw ng pagkain ng laman ay hindi niya iniwan at mabibigyan pa siya ng huling pagkakataon para makakain ng paborito niyang uri ng karne. Mabangis ang sigaw ng publiko kasunod ng mga paghahayag, ngunit muli ang sistema ng hustisya ay nasa mahirap na posisyon. Sa huli, ang mga korte ng Venezuela ay hindi kailanman nagsagawa ng isang pagliliti sa pagtapos ng tao. Sa halip, na-diagnose si Jose na may paranoid schizophrenia at muling idineklarang may sakit sa pag-iisip gaya ng dati. Teknikal na walang parusang kriminal o formal na paghahatol na inilapas. Gayunpaman, sinabi ng hukom
na magkakaroon ng salarin ng walang katapusang hatol. Si Jose ay nakakulong sa ilalim ng walang tiyak na hakbang sa seguridad mula noon. Inilagay si Jose sa isang detention center. Gayunpaman, ang partikular na institusyong ito ay may kapasidad lamang ng 120 na bilanggo at syempre hindi siya isang kriminal na bilanggo. Noong 2002, inayos ng hukom na ilipat siya sa isang state psychiatric sanatorium. Tinawag itong Papula. Gayunpaman, tinanggihan siya ng pasilidad na ito dahil itinuring siyang masyadong mapanganib. Kaya ibinalik siya sa detention center. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon si Jose ng ilang review hearings at sa bawat pagkakataon ang kanyang hindi tiyak na pagkakakulong ay lalong pinagtitipay. Sa mga huling araw ng September 2016, sumikalab ang karahasan sa loob ng kulungan kung saan siya nakakulong. Ang pasilidad ay kilala sa siksikan at kapabayaan. Ang nagsimula bilang isang protesta ay nauwi sa isang buwang karahasan. Kinukontrol ng mga armadong bilanggo ang bilangguan, pagkuha ng mga bihag na kinabibilangan ng mga pulis at mga bumibisitang mga kamag-anak. Habang ang mga araw ay naging linggo, naglabas sa mga bihag ng mga nakakakilabot na video. Ang isa ay nagpakita ng mga daliri ng isang lalaking pinuputol. Ngunit pagkatapos ay kumalat ang mga bulong-bulungan na may mga bilanggo na napatay at mas malala pa. Noong unang bahagi ng Oktober ng parehong taon, 2 preso ang kumpirmadong wala na. Kinilala ang mga ito na sina Anthony Corrier at Juan Herrera. Ang dalawa ay parehong mga bata pa at mula sa mga pamilyang manggagawa. Ayon sa mga kamag-anak, nakulong sila dahil sa isang pagnanakaw. Sinabi ng ama ni Juan sa mga reporters na nakiusap ang kanyang anak na ilipat siya bago sumiklab ang kaguluhan sa kulungan, ngunit hindi na ito nakalapas. Sa paglipas ng mga kaguluhan, lumabas sa mga balita na ang ilang mga bilanggo ay kumain ng mga laman ng tao. Ngunit ito ay mga usap-usapan lamang. Ayon sa mga nakaligtas, si Juan ay sinaksak ng 40 preso na bahagi ng gang ng bilangguan. Iniwan siyang nakabiti na dukuan, pagkatapos ay tinadtad ang katawan sa maliliit na piraso. Ang ilang bahagi ay pinakuluan, habang ang iba naman ay inihaw. Inihain ng karne sa ibang mga bilanggo. Ang kumatay ang nag-distribute at ang kumain ay walang iba kundi si Jose mismo. Pinaghihinalaang si Jose ang kumatay, nagluto at namahagi ng karne ng 3 lalaki sa panahon ng pag-aalsa sa bilangguan. Ang mga pamilya ng mga biktimang ito ay sinabihan na pinasalang ang kanilang mga bilanggo, pero hindi sila kailanman sinabihan tungkol sa mga bulong-bulungan ng kanibalismo. 6 na mga pulis ang inaresto dahil umano sa pagtulong o pagpayag na magpatuloy ang karahasan. Ngunit anang iginiit ang tungkol sa mga paratang na kinain ng mga bilanggo, pinaalis sila ng punong ministro sa pagsasabing walang mapapatunayan ng walang siyentipikong ebidensya. Samantala, sinabi naman ng mga abogado ng pamilya ng mga biktima na mayroong video ng pagkain sa kanila at hiniling ang buong investigasyon. Ngunit walang nakuha ang mga pamilya kundi katahimikan. Sabi ng ama ni Juan, kinailangan pa niyang manghiram ng pera para lang suhulan ng mga pulis para sa mga magagamit na impormasyon. Lumipas ang mga buwan ngunit hindi dumating ang mga resulta ng forensic. Pagsapit ng 2018, naghihintay pa rin ang ama ni Juan ng mga sagot at nagigising pa rin sa mga pangungot tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Wala siyang nakuhang katawan, walang death certificate, mga salita lamang mula sa ibang mga bilanggo. Si Jose, sa kabila ng paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ay hindi nahaharap sa paglilitis para sa nangyari. Nananatiling pipi ang mga otoridad at ang mga pamilya ay patuloy na humihingi ng hustisya. Noong 2024, iniulat ng isang non-government organization na si Jose na 67 years old ay gumugol ng 25 years sa kustodiya nang walang paglilitis o sentensya. Tumatanggap siya ng gamot, gumagawa ng magaan ng mga gawain sa kanyang cell block at hindi kailanman naitalang nasangkot sa karahasan na habang nakakulong. Sinasabi ng mga taga-monitor ng karapatang pantao na ang kanyang kaso ay sumasalamin sa isang nakababahalang legal na kawalan ng katiyakan. Si Jose ay nananatiling nakakulong sa ilalim ng inilarawan bilang isang hakbang ng seguridad kahit na walang malinaw na timeline o formal na konklusyon. Ang ilan ay nangangatwiran na sa kabila ng mga alalahanin sa kanyang patuloy na pagkakakulong, ang mundo ay ginawang isang mas ligtas na lugar na tirahan. Special shoutout po kay Miss Soles from Hong Kong. Maraming salamat po sa super thanks. Shoutout din po kina Luz Tinezo from Saudi Arabia, kay Jing Saponyam,
kay Loy Valiente, kay Rinalyn Cachuela from UAA, at kay Shinonaga Evelyn. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Sa muli, mag-iingat po tayong lahat. Paalam!